Baka nga hindi mo kayang basahin ang manual ng sasakyang ito, sabi ni Dolores. Malamig at matalim ang tono habang nakatingin sa lalaking nakaluhod sa tabi ng flat na gulong ng kanyang Mercedes. Dahan-dahang tumingin pataas ang lalaki na may kulot na kayumangging buhok na balot ng alikabok at ngumiti ng kalmado. Subukan ko kung okay lang sa ginang, sagot niya. Yung salitang ginang ay nagpakunot ng noo ni Dolores. 32 lang siya, malayo pa sa pagiging matanda. Pero galing sa isang gusgusing lalaking nakasuot ng kupas na damit, parang pangaalipusta kaysa paggalang. Makinig ka, tumawag na ako ng tow truck, hindi ko kailangan. Ang tulong! Sabat ng lalaki kasabay ng pagtunog ng cellphone niya, mababang baterya, 5% na lang. Tumayo si Carlos, pinapagpag ang kamay sa kupas na maong. Mas matangkad siya ng hindi bababa sa 10 sentimetro. Kahit pa naka-high heels si Dolores. Mga 3 oras pa bago dumating ang tow truck, medyo liblib kasi rito. At paano mo naman nalaman yan? Tanong niya, puno ng duda. Malapit lang ang bahay ko. Siyempre, lahat ay malinaw na. Malamang ay nakatira ito sa isang maliit na bahay sa bukid, gumigising ng madaling araw para magtrabaho sa sakahan. Isang buhay na kilalang-kilala niya at pilit na tinakasan. Ayos, pwede ka nang umalis. Dito na lang ako maghihintay, sabi niya nang walang emosyon. Pero hindi gumalaw ang lalaki. Sa halip, tumango ito at pinagmasdan siya ng nakakainis na payapang tingin. May importanteng meeting, ano? Tumingin si Dolores sa kanyang relo, 10:40 ng umaga. Magsisimula ang kanyang presentation sa Campinas ng 12:00. Sumikip ang sikmura niya sa kaba. Hindi mo na kailangan malaman yan, iritadong sagot niya. Tama naman, sagot niya habang umiiling. Pero kung gusto mo, pwede kong tingnan ng makina, libre lang. Ang salitang libre lang ay parang dagok sa kanya. Parang sinasabi ng lalaking ito na isa siyang kaawa-awang nilalang na nangangailangan ng awa. Marunong ka bang ayusin ang banyagang sasakyan? Alam ko kung paano gumagana ang mga makina. Napangisi siya ng may pangungutya pero namatay ang cellphone niya bago pa siya makasagot. Pinindot niya ang power button paulit-ulit. Wala. Patay na patay. Bumulusok ang kaba. Walang telepono. Walang tawag sa opisina. Walang GPS. Siya lang, isang sirang sasakyan at isang estranghero sa gitna ng maalikabok na kalsada. Ayos ka lang? Tanong ng lalaki mahinahon na mas lalong nagpainit ng ulo niya. Ayos na ayos, sarkastikong sagot niya. Hindi na siya tinanong muli ni Carlos. Sa halip, binuksan nito ang hood ng sasakyan at sinimulang inspeksyonin ang makina. Bubuksan sana ni Dolores ang bibig para sigawan siya, pero wala siyang nasabi. Yumuko si Carlos sa makina, ang magagaspang niyang kamay ay kumpiyansang gumalaw. Problema sa fuel pump, sabi niya. Baka relay din, basta't hindi ito aandar ng walang tow. Biglang nag-iba ang mundo ni Dolores. Ang presentation, ang posibleng promosyon, 5 taon ng pagsusumikap, pag-akyat sa corporate ladder para patunayang kahit anak lang siya ng tagalinis mula sa Osasco, may lugar siya sa mundo ng mga executive. At ngayon, tila mawawala ang lahat dahil lang sa sirang sasakyan. Pwede kitang ihatid sa Campinas, sabi ni Carlos. Tiningnan siya ni Dolores at ang lumang pickup truck na nakaparada ilang metro ang layo. Kupas ang pintura, may UP ang bumper. Diyan? Hindi maganda tingnan pero umaandar. Napatawa siya, halos baliw na ang tunog. Siya si Dolores Castillo na binabayaran ng 15,000 reais para sa isang kampanya, sasakay sa lumang truck ng isang estrangherong galing sa bukid? Hindi mangyayari. E di mahuhuli ka sa meeting mo, sagot ng lalaki, walang bahid ng sarkasmo o awa, tanging katotohanan lang. Kinain ni Dolores ang inis dahil alam niyang tama ito. Gusto mo ba ng pera? Yun ba yun? Tanong niya, puno ng hinala. Nag-iba ang ekspresyon ni Carlos. Sa unang pagkakataon tila nadismaya ito. Tumutulong lang ako. Pero kung mas gusto mong maghintay, tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa truck habang ang araw ay tirik na tirik sa kanyang likuran.
Basang-basa na ng pawis ang kanyang asul na kamiseta. Inisip ni Dolores ang boardroom sa Campinas, ang mga kliyente niyang naghihintay, at ang boss niya, naduda na kung kaya ba talaga niya. "Sandali!" mahina niyang sabi. Huminto si Carlos at lumingon. 40 minutos papuntang Campinas? Tanong niya. Tinatayang ganon. Tumingin siya sa kotse, sa ika-10 kalsada, sa patay niyang telepono, sa lalaki, na kalmado pa rin, naghihintay. "Sige," sabi niya sa wakas, pilit nilulunok ang pride na parang bubog. "Sasama ako." Tumango si Carlos, walang bahid ng pagmamayabang. Pareho pa rin ang payapang ekspresyon. "Halika na, kaunti na lang ang oras." Binuksan pa niya ang pinto ng truck para kay Dolores. 1 kilos na ikinagulat niya. Luma, oo, pero magalang, maalalahanin. At least malinis ang upuan, amoy lupa ito at isa pang bagay na hindi niya maipaliwanag. Umupo si Carlos sa upuan ng driver at pinaandar ang makina. Umungol ng malakas ang makina ng truck, mas malakas kaysa sa kinakailangan, kaya't napakapit si Dolores sa upuan. "So anong kumpanya ang pupuntahan mo sa Campinas?" tanong niya. "Techvision Brazil. Narinig mo na ba yon?" Hindi inalis ni Carlos ang tingin sa daan, pero bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. "Oh, narinig ko na." Habang umaandar ang lumang pickup sa maalikabok na daan, isang makapal na ulap ng alikabok ang naiwan sa likod. Kumapit si Dolores sa hawakan sa itaas ng bintana. Ang katawan niya'y tuwid at alerto. Parang hindi pa rin totoo, nakasakay siya sa lumang truck kasama ang isang estranghero. Pero nang sulyapan niya ang gilid ng mukha nito, matipunong panga, payapang ekspresyon at mga kamay na matatag sa manibela, may naramdaman siyang kakaibang kilig, baka dahil sa pagkamausisa o baka mas mapanganib pa, isang bagay na ibang uri ng nerbiyos ang dala. Tahimik ang loob ng truck, parang makapal na hamog. Nakakuyom ang mga kamay ni Dolores sa kanyang kandungan, nakatitig sa baku-bakong daan. Bawat pag-uga ay nagpapagalaw sa kanyang katawan, pero ayaw niyang kumapit pa sa iba, parang pagsuko ng dignidad. "Anong pangalan mo?" tanong ni Carlos. Basag ang katahimikan, dahan-dahan siyang lumingon. "Dolores." "Magandang pangalan," sabi niya, sabay ngiti. "Ako si Carlos." Carlos, maikling bersyon ng pangalan tipikal sa mga maliliit na baryo. Tumangulang si Dolores, walang ngiti. "Ganito ba talaga ang ginagawa mo? Tumutulong sa mga naiwan sa kalsada?" "Hindi naman. Pauwi lang ako galing sa bukid ng kapitbahay." Sandaling natahimik tapos nagtanong, "Nagtatrabaho ka ba sa agrikultura?" "Sa tech ako nagtatrabaho," sagot niya, tila walang bigat. Napakurap si Dolores, tila nabigla. Tiningnan niya ulit ang magagaspang na kamay, luma ang damit, magulo ang buhok. "Teknolohiya?" ulit niya, "may pag-aalinlangan?" "Oo, innovation, systems, mga ganon." Para sa kanya tunog malabo. Malamang nag-aayos lang ito ng mga luma at sira-sirang computer sa lugar. Pinigilan niyang matawa sa naiisip. "Mukhang interesante," sabi niya ng magalang. "Interesante nga," sagot ni Carlos habang umiiwas sa isang malalim na lubak. "Ikaw?" "Marketing," sagot niya, sabay turo sa kanyang attaché case na halatang pangkorporasyon. Isang marketing executive mula sa São Paulo. Sanay sa skyscrapers at meetings na may kasamang espresso. "Nakatira ako sa Perdizes. Ako ang humahawak ng malalaking account." "Kaya pala nagmamadali ka kanina," sabi niya. "Tama." Tiningnan ni Dolores ang oras, 11:10. Wala pang 1 oras ang natitira. "Ang presentation na to pwedeng baguhin ang buong takbo ng karir ko," dagdag niya. "Ito na ang pinakamalaking oportunidad ko." "Malaking kumpanya ang Techvision," komento ni Carlos. Napatingin siya dito, nagulat. "Alam mo sila?" "Lahat ng nasa tech alam sila. May kinalaman sila sa AI solutions para sa agrikulturas, di ba?" Bahagyang nabuka ang bibig ni Dolores. Paanong ang lalaking ito mula sa probinsya ay may alam tungkol sa artipisyal na intelihensya? "Nagbabasa ka tungkol sa mga ganon?" "Nagbabasa ako.
Sagot niya na parang simpleng bagay lang. Sa lugar na to, mahalaga ang agritech. Kailangan naming makisabay. Kami, mga magsasaka, mga producer, katulad namin. Binilisan niya ang takbo nang lumuwag ang daan. Apektado kami ng ruta ng export, demand sa ibang bansa, lahat yan. Ang teknolohiya ang nagpapabilis ng lahat mula pagtatanim hanggang padala sa Santos. Para bang kwento lang ng weekend plans kung magsalita siya, pero ang tinutukoy ay international logistics. Bubuksan sana ni Dolores ang bibig pero napapikit lang siya sandali. Kailangan niya munang pag-isipan ng narinig. Saan mo natutunan lahat ng to? Kung saan-saan, sagot niya sabay ngiti ng palihim. Ano bang topic ng presentation mo? Nag-alinlangan siya. Pero sa di maipaliwanag na dahilan, nagsimula siyang magkwento. Ipinaliwanag niya ang digital branding strategy, ang environmental message at ang target na engagement ng audience. Nakinig si Carlos ng mabuti. Ang mga tanong niya ay masinsinan, nakakagulat na insightful. Sino ang primary target, producers o investors? Pareho, sagot niya. Dapat ang lingguwahe mo ay para sa dalawa. Sapat na tech para sa tiwala, sapat na damdamin para sa koneksyon. Tinitigan siya ni Dolores, tila nabigla. Oo, eksakto yan, sabi niya dahan-dahan. May inilagay ka bang totoong kwento ng tagumpay? Tulad ng tumaas ng 30% ang ani gamit ang sistema? Naisip ko na pero mas gusto ng investors ang datos, mas gusto ng producers ang kwento. Di isama mo pareho, sagot ni Carlos. Simple lang, napakurap si Dolores, binuksan ang attaché case at tiningnan ang printed slides. Tama siya, masyadong ang puro teorya, kulang sa konkretong resulta. Grabe, bulong niyan, tumpak ka! Tahimik na natawa si Carlos. Minsan kailangan ng outsider para makita ang malinaw. Pero hindi ka marketer. Hindi, pero naiintindihan ko ang produkto at ang tao. Sa wakas, narating nila ang sementadong highway. Ang ingay ng truck ay naging banayad na ugong. Sa unang pagkakataon, kumalma ang katawan ni Dolores sa pagkakaupo. So, anong team mo? Tanong niya bigla. Malapad ang ngiti ni Carlos. Corinthians. Tagahanga na ako simula pa nung bata ako, sabi ni Carlos. Talaga, kumislap ang mga mata ni Dolores. Ako rin. Alam mo na kung gaano kabagsik ang season na ito. Brutal nga ay kulang pa. Yung laban kontra Palmeiras, muntik na akong atakihin sa puso. Nagtawanan silang dalawa, isang tapat at bigla ang tawa. May nagbago sa loob ni Dolores, isang pakiramdam ng gaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nakikinig ka ba ng podcast? Tanong niya, mas malambot na ang boses. Oh, ilan lang! Sagot ni Carlos habang niliko ang truck papunta sa highway. May paborito ka ba? Minsan yung flow, depende sa guest. Napanood mo ba yung episode ni Tucano, yung tungkol sa AI? Oh, napalingon si Dolores sa kanya animated. Yung ginamit niyang cake recipe para ipaliwanag ang machine learning. Ang galing nun, naiintindihan pa yun ng nanay ko. Ani Carlos, nakangiti. Nagtagpo ang mga mata nila at sa isang iglap may dumaan sa pagitan nila. Pamilyar, pagkakaintindihan. Siguro kahit kapirasong pag-usbong ng hindi inaasahang koneksyon. Mabilis na iniwas ni Dolores ang tingin. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita na nila ang lungsod ng Campinas sa di kalayuan. Hinila siya pabalik ng boses ni Carlos. Tumingin siya sa oras, 11:55. Sumikip ang tiyan niya. Tumigil ka dyan, kailangan kong tumawag. Huminto si Carlos sa may maliit na plaza. Mabilis na bumaba si Dolores sa truck at kahit kumikiling ang takong niya, nagmadali siyang lumapit sa payphone. I-dial niya ang opisina. Isang ring, 2, 3. Agensya Konekta, magandang umaga. Si Dolores ito, kailangan ko makausap si Antonio. Importante. Nasa meeting siya ngayon. Tungkol ito sa presentation ng Tech Vision. Tahimik sandali. Umalis na sila Dolores. Naghintay sila hanggang 12:00.
Lahat ay parang tumigil. Bahagyang nanghina ang tuhod niya. Hindi, sandali lang, nasiraan ako ng sasakyan ako. Sabi ni Antonio, kung tumawag ka, umuwi ka na lang. Mag-usap kayo sa Lunes. Natapos ang tawag. Nakatayo lang si Dolores na tulala, hawak pa rin ang receiver, nanginginig ang kamay. 5 taon nang walang humpay na trabaho para makamit ang lugar niya. Para patunayan na ang anak ni Teresa, ang babaeng tagalinis mula Osasco, ay karapat-dapat makaupo sa parehong mesa ng mga lalaking naka-custom na suit. At ngayon, lahat yon ay tila nawala dahil lang sa sirang kotse. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, pero hindi siya iiyak, hindi dito, hindi sa harap ng iba. Dolores, maingat ang boses ni Carlos, nasa likod na niya ito. Na-miss ko, sabi niya, paos ang tinig. Na-miss ko ang meeting. Hindi ba pwedeng i-reschedule? Hindi mo naiintindihan, sabi niya habang humarap dito. Ito na yon, ang tanging pagkakataon ko at sinayang ko. Hindi mo sinira, ang kotse mo ang pumalya. Pareho na rin yon, galit na ang tono niya. Sasabihin nilang, hindi ako mapagkakatiwalaan, hindi ako nababagay, na lagi na lang akong tagalabas. Nalaglag ang boses niya. Muli siyang tumalikod. Mahigpit na hinawakan ang strap ng kanyang attaché case hanggang namutla ang mga kamao. Pagkatapos, marahang dumapo ang kamay ni Carlos sa kanyang balikat. Magaan, maingat, may respeto. Halika, maupo muna tayo. Inakay siya ni Carlos sa isang bench sa lilim ng puno sa plaza. Umupo siya, latang-lata, at nadumihan pa ang kanyang palda. Umupo si Carlos sa tabi pero may distansya, hindi mapanghimasok. Linawin natin, kalmado niyang sabi. 5 taon mong pinagtrabahuhan to? Oo, 5 taon. At ngayon lang may nangyaring ganito? Hindi naman sa ganon, pero di alam na nila kung gaano ka ka-reliable. Isang aberya lang yan. Hindi mabubura ang lahat ng nagawa mo. Umiling si Dolores. Hindi mo naiintindihan ang industriya. Malupit, walang patawad. Isang pagkakamali, tapos ka na. Naranasan ko na rin ang mahihirap na sitwasyon, sagot ni Carlos. Mas mababa ang boses ngayon. Pero nakita ko rin ang mga taong pinahahalagahan ang integridad. Kung may konsensya ang boss mo, maiintindihan niya. At kung wala, sandaling natahimik si Carlos. Huminga ng malalim. Subukan ko nga isang bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono, nakakagulat na moderno, at nagsimulang mag-type ng mabilis, buong focus. Anong ginagawa mo? Tanong ni Dolores. Tumutulong. May phone ka pala? Gulat niya. Hindi man ito bago, mas bago ito kaysa sa inaasahan niya. Meron. Sagot niya habang nagtatype pa rin. O kailangan mong i-message ang boss mo ngayon din. Hindi siya makikinig. Pwede, kung maayos ang pagkakasulat. Inabot niya ang phone sa kanya. Basahin mo. Binasa ni Dolores ang draft. Profesional, balanse at malinaw. Ipinaliwanag ang nangyari ng walang palusot, nagpahayag ng commitment at humiling ng isa pang pagkakataon. Lahat ng gusto niyang sabihin na hindi niya mahanap ang tamang salita. Ikaw ang sumulat nito. Oo, pero kailangan manggaling sa'yo. Binuksan niya ang email sa telepono. I-type mo login mo, ipadala mo gamit ang account mo. Nag-alinlangan siya, tapos dahan-dahang nag-type, medyo nanginginig ang mga daliri. Kinopya niya ang mensahe, binago ang ilang linya, huminga ng malalim at pinindot ang send. Ngayon anong gagawin natin? Hintayin! Sumandal si Carlos, nakapikit ang mata, hinahaplos ng araw ang mukha. Kalma siya, tila sanay sa katahimikan at walang katiyakan. Inggit si Dolores sa kapayapaan niya. Lumipas ang 5 minuto, tumunog ang phone. Email mo yan. Mabilis niyang kinuha at binuksan ang bagong mensahe. Si Antonio ang nag-reply. Dolores noted, rescheduled for tomorrow at 2 p.m. Don't be late. Napabuntong hininga siya, parang kanina pa niya yon pinipigil. Na-reschedule, sabi niya parang hindi makapaniwala. Totoo, na-reschedule talaga. Sabi ko sa'yo, gagana yan.
Tiningnan ni Dolores si Carlos ng buo. Hindi lang siya mabait, matalino, may estratehiya at tila mas naiintindihan pa ang corporate world kaysa sa inaakala niya. Paano mo alam ang tamang isusulat? Sabihin na lang natin, may karanasan. Nagiging magaling ka ba sa komunikasyon kapag napipilitan? Tanong niya, ginagaya ang sinabi nito kanina. Lahat tayo, sagot niya. Kahit sinong kailangang magbanat ng buto, natututo rin. Isa na namang malabong sagot, pero ngayon mas naaaliw na siya kaysa naiirita. Libre kita sa hapunan, sabi niya bigla. Sinagip mo ang karir ko ngayon. Umiling si Carlos, nakangiti. Hindi na kailangan yan. Gusto ko, ibinigay mo ang buong hapon mo para sa akin. Wala naman akong plano. E di meron ka na ngayon, tugon niya, nakangiting pilya. Pinagmasdan ni Carlos ang mukha niya, tapos tumango. Sige, pero walang sosyal na kainan, yung ordinaryo lang. Ordinaryong pagkain, ulit ni Dolores, nakangiting mag-isa. Simpleng pagkain, ulit ni Dolores, may halong biro sa boses. Napaisip siya, kailan ba ang huling beses na kumain siya ng tunay na simpleng pagkain? Ang restaurant na pinili ni Carlos ay nakatago sa isang tahimik na eskinita. May simpleng harapan ito, mga kahoy na mesa sa loob, at ang hangin ay puno ng amoy ng bawang at olive oil. Pagpasok nila, ramdam ni Dolores ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa suot niyang matalas na blazer at matataas na takong, halatang dayuhan siya sa lugar. Pero si Carlos, kampanteng-kampante, inihila ang silya para sa kanya na para bang palagi na siyang naroon at para bang dapat naroon din si Dolores. Pwedeng steak na may fries, mungkahi niya habang umuupo. At yung kaipirinha dito, tapat. Tapat? Ulit ni Dolores. Malakas, sabay ngiti. Walang paligoy-ligoy. Natawa siya, isang totoo at magaan na tawa na lumabas bago pa niya mapigilan. Sige, pagkakatiwalaan kita. Dumating ang waiter, kinuha ang order at agad na nawala sa kusina. Magkaharap silang naiwan. Tiningnan siya ni Carlos gamit ang kanyang kalmadong mga matang kayumanggi. So, panimula niya, 5 taon ng trabaho, lahat para sa isang presentation? 5 taon ng walang tigil na trabaho, sagot ni Dolores, dahan-dahang iniikot ang baso ng tubig. Sinusubukang patunayan na karapat-dapat ako sa kinalalagyan ko. Bakit mo kailangang patunayan pa? Tanong niya. Diretsyong tanong, simple pero mabigat. Dahil huminto siya, huminga ng malalim. Dahil lumaki ako sa Osasco, naghuhugas ng bahay ang nanay ko, 3 anak pinalaki mag-isa, araw at gabi nagtatrabaho. Tahimik si Carlos, hinahayaan siyang magsalita. Ako ang kauna-unahan sa pamilya naming nakapasok sa universidad. Nakakuha ako ng scholarship sa PUC. Pero araw-araw habang naroon ako, parang lagi akong tagalabas. Parang hindi ako nababagay at alam yun ng lahat. Pero nakapagtapos ka, sabi ni Carlos. Oo, tango niya. Nagsimula bilang intern sa agency. Ngayon, marketing executive na ako. Napangiti siya ng pilit. Pero ito ang nakakatawa. Hanggang ngayon, pakiramdam ko peke ako. Parang nagpapanggap lang na may lugar ako. Anak lang ako ng tagalinis ng sahig na nag-aastang kabilang. Medyo pumiyok ang boses niya. Ang katotohanan iyon kapag binigkas ng malakas ay masakit. Hindi niya pa yun nasasabi kanino man, pati kay Jennifer, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Bakit niya nasasabi ito ngayon sa isang taong kakakilala pa lang? Hindi ka peke, matatag na sabi ni Carlos. Pinaghirapan mo yan. Hindi mo naiintindihan, iling ni Dolores. Sa mundo na yon, palagi kang hinuhusgahan sa pananamit mo, sa kotse mo, pati sa pananalita mo. Kung hindi ka ipinanganak doon, lagi kang labas. Kaya Mercedes, kaya designer na pananamit? Biglang nanigas ang katawan ni Dolores. Paano mo, alam ko kung ano ang hitsura ng armor, sabi niya banayad. Sinusuot mo ang mga bagay na yan para protektahan ang sarili mo. Para itago kung saan ka nanggaling. Napapikit si Dolores, pinipigilang lumuha.
At anong masama ron? Bulong niya. Wala, sagot ni Carlos. Pero malungkot yon. Parang may bumagsak na bato sa dibdib niya. Malungkot, tama. Yun. Palaging may pader. Palaging nakahiwalay. Dumating ang waiter, dala ang kanilang inumin. Uminom agad si Dolores ng caipirinha. Matapang ang tama ng alak, pero tumulong sa kanya para kalmahin ang nerbiyos. Ikaw naman, tanong niya, gustong ibaling ang usapan. Anong kwento mo? Tumingin si Carlos sa kanyang baso tapos nagsalita. Lumaki ako malapit lang dito, sa sakahan ng pamilya. Mabubuting tao ang magulang ko, simple, tapat, masisipag. Pero hindi ka na natili sa bukid? Hindi. Umalis ako para mag-aral, nagtrabaho sa iba't ibang lugar, pero palagi akong bumabalik. Bakit? Kasi tinuruan ako ng magulang ko kung ano ang pinakamahalaga, mahinahong sabi niya. Hindi yun tungkol sa kung saan ka nakatira o kung anong meron ka, kundi kung sino ka kapag walang nakatingin. Tahimik na tiningnan siya ni Dolores. Hindi siya gaya ng inakala niya. May lalim si Carlos sa likod ng kanyang katahimikan. May pag-iisip, may karunungan. Iba ka, sambit niya. Iba na mabuti o iba na masama? Hindi ko pa alam, sagot niya may ngiti. Dumating ang pagkain nila. Habang kumakain, dumaloy ang usapan ng walang kahirap-hirap. Pinag-usapan nila ang lahat. Football, musika, politika, pati mga podcast sa Brazil. Maayos magsalita si Carlos pero mas magaling makinig. Mas maraming beses tumawa si Dolores sa gabing iyon kaysa sa mga nakaraang buwan. Dumating ang bill, iginiit niyang siya ang magbayad at hindi na rin siya pinigilan ni Carlos. Uuwi ka na ba sa São Paulo mamaya? Tanong niya. Hindi, sagot ni Dolores. Meeting ko bukas pa. Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Ayos lang yan, tango ni Carlos. Sandaling tumigil. Pumupunta rin ako sa São Paulo paminsan-minsan para sa trabaho. Talaga, bigla siyang naging mas alerto. Oo, kung gusto mo, pwede kitang i-text kapag nandun ako. Kape tayo minsan? Tumibok ng mas mabilis ang puso ni Dolores. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa wakas, fully charged na salamat sa restaurant. I-save mo na number ko, sabi ni Carlos, habang mabilis na nagtatype sa kanyang telepono bago magpadala ng maikling mensahe. Tumunog ang telepono ni Dolores, ilang saglit lang ang lumipas. Ayan, dagdag niya sabay ngiti. Ngayon, meron ka na ring number ko. Lumabas sila sa gabi. Tahimik ang kalsada, naliligo sa malambot na dilaw na ilaw mula sa mga poste. Ang mga aninong ginto ay nakakalat sa bangketa. Salamat, Carlos. Talaga, sa lahat ngayong araw, wika ni Dolores. Taos-puso ang tinig. Walang anuman, sagot niya habang isinuksok ang mga kamay sa bulsa. Good luck bukas. Magaling ka naman, kaya sigurado akong kakayanin mo. Paano ka naman sigurado? Kasi halata magaling ka. Kitang-kita yon. Uminit ang pisngi ni Dolores. Tumalikod siyang nakangiti, medyo nahihiya. Hanggang sa muli, ha? Hanggang sa muli. Naglakad na siya palayo, pero pagkatapos ng ilang hakbang, hindi niya mapigilang lumingon. Nakatayo pa rin si Carlos, nakatitig sa kanya gamit ang kalmadong ekspresyon. Uy, Carlos, tawag niya mahina. Oo, seryoso ako. Sabihan mo ako kapag nasa São Paulo ka. Lumawak ang ngiti ni Carlos. Mabagal, mainit, totoo. Asahan mo. Nagpatuloy sa paglakad si Dolores, ramdam ang tibok ng puso sa kanyang dibdib. Hindi niya masabi kung anong eksaktong nararamdaman, pasasalamat, pagkamausisa o marahil ay pananabik. Pero isang bagay ang sigurado siya, gusto niya siyang makita muli, ng buong puso. Wala nang tao sa meeting room ng TechVision nang matapos ni Dolores ang kanyang pitch. Walang kliyente ang nagpaiwan, lahat ay umalis na kahapon. Pero si Antonio, ang kanyang boss, ay nanood ng bawat slide ng may matinding atensyon. Nang mawala na ang huling slide sa screen, bumalot ang katahimikan sa silid. 10 mahabang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Saan mo nahanap ang mga case study na to? Tanong niya.
Last-minute research, sagot ni Dolores. Isang kasinungalingan. Ang totoo, si Carlos ang nagsabi kung saan dapat tumingin. Magaganda, talagang magaganda, sabi ni Antonio habang isinasara ang kanyang laptop. Ipapakita ko ito sa mga kliyente next week. Kapag aprobado, ikaw ang mangunguna sa proyekto. Lumabas si Dolores sa silid na parang nakalutang sa hangin. Habang nasa trapiko, bandang Banderantes Highway, kinuha niya ang kanyang cellphone habang naka-stoplight. Nag-work. Salamat sa kahapon. Mabilis ang sagot ni Carlos. Alam kong gagana yon. Congrats, Dolores. Ngumiti siya sa phone na parang teenager na may crush. May bagong mensahe mula kay Carlos. Pupunta ako sa Sampa bukas. Tuloy ba ang kape? Nag-flip ang sikmura ni Dolores. Sampa! Ginamit niya ang pamilyar na tawag ng mga lokal para sa São Paulo. Mas pamilyar ba siya sa lungsod kaysa sa ipinapakita niya? Siyempre, sagot niya. Saan? Alam mo yung Ibirapuera? Pwede tayong maglakad tapos inom tayo ng konti. Ibirapuera Park, bukas, pampubliko, kaswal. Inaasahan ni Dolores na restaurant marahil ay mas formal, pero ang ideya ng isang relax at walang pressure na hapon ay nakakaaliw. Perfect, 3 p.m. Kita tayo ron. Dumating si Carlos ng eksakto sa oras, nakasuot ng jeans at simpleng t-shirt. Ang kanyang kulot na buhok ay nilalaro ng hangin. Si Dolores naman ay 3 beses nagpalit ng damit bago nagpa siyang magsuot ng jeans at puting blouse. Kaswal pero elegante. Ang ganda mo, sabi ni Carlos pagkakita sa kanya. Ikaw rin, sagot niya nang hindi iniisip. Unang beses niya inamin sa sarili, nakakaakit si Carlos. Pero hindi lang yun, iba ang nararamdaman niya kapag kasama siya. Naglakad sila sa parke, nagkwentuhan ng kung ano-ano't wala. Tinanong ni Carlos ang tungkol sa trabaho niya at nagbahagi si Dolores, mga kliyenteng mahirap pakisamahan, sikip ng deadlines at ang gulo ng mga kampanya. Nakinig si Carlos ng buo, may pag-unawa at atensyon. Ang mga tanong niya ay patunay na higit pa ang alam niya sa negosyo kaysa sa inaakala ni Dolores. At bakit ka nasa São Paulo ngayon? Tanong niya. Trabaho, sagot niya medyo mailap. Kailangan kong makipagkita sa supplier. Supplier ng ano? Kagamitan, tech stuff, wala namang exciting. Hindi na siya nag-usisa pa. Ayaw niyang sirain ng magandang sandali. Huminto sila sa isang acai stand. Insistido si Carlos na siya ang magbayad. 15 reais lang naman. Nagbiruan pa sila kung bakit parang pinagdiskusyunan pa nila ng matagal ang ganun kaliit na halaga. Saan ka nag-stay sa São Paulo? Tanong niya. Nag-atubili si Carlos. Sandali lang. Sa kaibigan may lugar siya dito. Ayos yun. Anong area? Malapit sa Faria 5. Napataas ang kilay ni Dolores. Wow, mahal dyan. Oo nga, pero libre naman. Matagal na kaming magkaibigan. Sagot ni Carlos sabay ngiti. May kung anong paraan ng pagkakasabi niya. Vague, masyadong maayos, parang may tinatago. Pero nang tumingin siya kay Dolores, totoo, present at kalmado, nawala rin ang pagdududa. Ipinakilala na ni Dolores si Carlos kay Jennifer. Nagkita sila sa isang bar sa Pinheiros. Dumating si Jennifer kasama ang kanyang asawa, si Antonio. Mabilis na sinipat ni Jennifer ang misteryosong kasintahan ni Dolores na taga-probinsya, puno ng pag-uusisa. Hay, ako si Carlos. Carlos dos Santos, pakilala niya, sabay abot ng matatag na pakikipagkamay. Napataas ang kilay ni Jennifer na mangha. Hindi siya mukhang naiilang o natataranta. Bit-bit niya ang sarili nang may tahimik na kumpiyansa. May konti na ring naikwento sa akin si Dolores tungkol sa'yo, sabi ni Jennifer na may nakakalokong ngiti. Sigurado akong hindi lahat maganda, tugon ni Carlos, nakangiting may biro. Sabi lang niya na nakatira ka kung saan walang signal. Tumawa si Jennifer habang nauupo. Totoo ba yon? Sa isang banda, oo.
sagot ni Carlos, sabay kibit-balikat. May sakahan ang pamilya namin, pero madalas din akong nasa biyahe dahil sa trabaho. Sumenyas siya ng order ng beer para sa kanilang mesa. Nasa tech ka tama? Tanong ni Jennifer. Sabi ni Dolores ganon. Oo, innovation sector kumpirmado ni Carlos. Napalingon si Antonio, interesado. Anong eksaktong ginagawa mo? Applied AI, sagot ni Carlos, kalmadong-kalmado, lalo na sa precision agriculture. Parang natural lang sa kanya ang paksa. Napakurap si Antonio, tila nagulat. Talaga? Nasa IT din ako at booming ang AI para sa agrikultura ngayon sa Brazil. Tama, tango ni Carlos. Kailangan ng mas matatalinong sistema ang farming. Nakakatulong ang AI sa logistics, sa efficiency mula sa soil monitoring hanggang harvest forecasting. Napunta sa masinsinang usapan ng dalawang lalaki. Algorithms, yield optimization, predictive systems. Mga salitang hindi inasahan ni Jennifer mula sa lalaking inakala niyang simpleng probinsyanong charmer lang. Nagkatinginan sina Dolores at Jennifer. Hindi siya ang inakala nilang simpleng binatang sakahan lang. Sa banyo, hinila ni Jennifer ang braso ni Dolores. Iba siya, bulong niya. Alam ko, sagot ni Dolores, inuna na ang sagot bago patanungin. Ibig kong sabihin, talagang iba, matalino, kumpiyansa. Tumango si Dolores. Sabi niya, nasa tech siya. Dolores, pinag-uusapan nila ni Antonio ang machine learning at agri-policy na parang siya ang namumuno sa isang research lab. Hindi yan basta nag-aayos ng computer sa baryo. Baka self-taught lang talaga siya, alok ni Dolores, pilit na binabawasan ng bigat. Tinitigan siya ni Jennifer, o baka hindi niya sinasabi sa iyo ang buong katotohanan. May kislap ng pagdududa sa isip ni Dolores, pero nang bumalik sila sa mesa at ngumiti sa kanya si Carlos, yung bukas, magaan at tapat na ngiti, itinabi niya ang alinlangan. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Tama ba? Naglaro ang Corinthians laban sa Flamengo sa kilalang Itaquerão Stadium. Nakakuha ng tiket si Carlos. Hindi na nagtanong si Dolores kung paano. Basta't sumagot siya ng oo, tuwang-tuwa. Makuryente ang atmosfera, 60,000 fans ang nagsisigawan, tumatalon at sabay-sabay umaawit. Nasa gitna sila ni Carlos, hawak ang beer, paus na ang boses. Nang makagol ang Corinthians sa huling minuto, lumingon si Carlos, hinawakan siya sa baywang at inangat siya sa ere. Napasigaw si Dolores sa tuwa, tumatawa habang mahigpit ang kapit sa balikat niya. Pagbaba niya, magkalapit pa rin ang kanilang mga mukha, masyadong malapit. Panalo tayo, hingal niyang sabi. Panalo nga, bulong ni Carlos, nakatitig sa mga mata niya. At pagkatapos, hinalikan siya nito. Doon mismo, sa gitna ng libu-libong tao, habang nagliliwanag ang langit ng fireworks at umaalingaw-ngaw ang awit ng tagumpay, hinalikan siya ni Carlos na para bang wala ng ibang tao sa mundo. Yumakap si Dolores sa kanya. Ang mga braso ni Carlos mahigpit na nakabalot sa kanya. Ang halik niya mainit, sigurado. Hinila niya palapit si Carlos sa pamamagitan ng kanyang damit, walang pakialam sa paligid. Pagkatapos, parehong hinihingal sila. Matagal ko na tong gustong gawin, pag-amin ni Dolores. Ako rin, sagot ni Carlos, sabay ngiting may kapilyuhan. Nagkatawanan sila, magkadikit ang noo, magkahawak ang kamay. At sa sandaling iyon, alam ni Dolores, nahuhulog na siya, mabilis. Sa kabilang panig ng lungsod, gabing iyon, sa isang penthouse sa Itaim-Bibi, tumunog ang cellphone ni Carlos. May ngiti pa rin siya mula sa laro at mula sa halik. Sinagot niya, hindi masyadong nakatutok. Uy, Antonio, tiningnan mo na ba ang kalendar para sa Lunes? Tanong sa kabilang linya. Seryoso ang tono. Oo, bakit? May meeting, finalization ng supplier sa marketing side. Napatigil si Carlos. Anong mga agency? 3 at kasama ang Connecta. Nalaglag ang puso ni Carlos. Connecta, ang agency ni Dolores. Sa tingin mo nandoon siya? Malamang, project niya yon, di ba?
Pumikit si Carlos, 3 linggo. 3 perpektong linggo ng koneksyon, tawanan at tunay na damdamin. At ngayon, tapos na ang oras na yun. Kailangan mo na siyang sabihan, Carlos, sabi ni Antonio, bago pa niya malaman sa ibang paraan. Alam ko. Bakit hindi mo pa sinasabi? Hindi sumagot si Carlos. Nakatayo siya sa harap ng bintana, hawak pa rin ng telepono. Sa kabila ng salamin, kumikislap ang Sao Paulo, mga ilaw na parang bituin sa malayo, isang lungsod na puno ng mga desisyon at kahihinatnan. Bakit ako natatakot? Tanong ni Carlos. Takot saan? Tugon ni Antonio. Na kapag nalaman niya ang totoo, magbabago ang lahat, na lahat ng Ipinakita niya ang paligid ng maluwang na apartment, makintab, tahimik, mahal. Ay biglang magiging isang kasinungalingan. Umupo si Antonio ng mas maayos, kalmado ang boses. Hindi kung totoo ang nararamdaman niya para sa'yo. At kung hindi? Tanong ni Carlos, mabigat ang mga mata sa pagdududa. Di malalaman mo ang katotohanan. Natapos ang tawag. Bumagsak si Carlos sa malalim na leather na sofa, ibinaon ang mukha sa kanyang mga kamay. Naroon pa rin ang alaala ng halik ni Dolores. Ang init ng kanyang palad sa dibdib niya ay parang hindi pa rin nawawala. Kailangan niya na itong sabihin, pero paano? Paano mo aaminin na ang lalaking akala niya'y simpleng anak ng magsasaka, laging may alikabok sa pantalon, ay siya palang CEO ng kumpanyang may halagang 800 milyong reais? Na ang lumang truck ay props lang at sa totoo lang, kasama lang yon ng isang Mercedes sa garahe na hindi siya nakikituloy sa kaibigan kundi nakatira sa isang penthouse na hindi maa-afford kahit ng lifetime salary ni Dolores? Tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe galing sa kanya, lasang-lasa pa rin kita, kailan kita makikita ulit? Tinitigan ni Carlos ang screen, nag-type, nag-delete, nagsulat ulit 5 beses. Sa huli ito ang pinadala niya, malapit na, pangako. Isang pangako, pinisil niya ang telepono sa kamay, sinungaling. Nahuhulog siya sa isang babaeng walang alam sa kung sino talaga siya. At mabilis nang dumarating ang Lunes, ika-4 na araw, Huwebes ng hapon. Tumunog ang opisina. Sinagot ni Dolores ang tawag habang nakatitig sa budget spreadsheet. Hello. Dolores, office ni Antonio ngayon na. Matigas ang boses ng kanyang boss. Walang espasyo para sa tanong. Sini-ave niya ang file, bumilis ang pintig ng puso. Hindi magandang senyales ang tawag na biglaan. Pagpasok niya sa opisina ni Antonio, nakaupo ito sa likod ng mesa, hindi pangkaraniwang masaya. Upo ka. Umupo siya, pawisan ng palad. Nagustuhan ng tech vision ng campaign, wika nito. Gusto nila ng direct presentation mula sa'yo. Tumalo ng tibok ng puso niya. Ako, ibig mong sabihin, ako lang. Tumango si Antonio. Lunes 2:00 ng hapon sa HQ nila, Faria Lima. Umusog siya palapit, mas seryoso na ngayon. 2 milyong kontrata kada taon ang nakataya. Kapag nakuha natin to, iyo ang promotion. Promotion, director level. Sapat na para sa wakas ay mapagpahinga na si Mama, si Donna Teresa. Ibubuhos ko lahat, sabi niya, hingalang boses. Alam kong kaya mo, pero gawing perpekto ang presentation, mabusisi ang mga yon. Bumalik si Dolores sa desk na parang lumulutang, puno ng adrenaline. Ilang sandali lang dumaan si Jennifer sa opisina niya. O ano, nangyari na ba? O, Lunes. So yung pagkasira ng kotse mo, may silbi rin pala, nakangising sabi ni Jennifer. At si Carlos, nasabihan mo na ba? Mamaya, ngiti ni Dolores, magdi-dinner kami. Sandali, hindi ka pa niya dinadala sa bahay niya? Napahinto si Dolores. Tama nga, sa 3 linggo nilang magkasama, lagi silang nagkikita sa apartment niya o sa pampublikong lugar. Pribado lang talaga siya, sagot niya. Pilit nilulubag ang sarili. O may tinatago. Smirk ni Jennifer, taas ang kamay. Joke lang, mukhang okay naman siya pero mysterious, di ba?
Misteryoso ulit ni Dolores, pero hindi na siya nag-alala. Hindi ngayong lumilipad ang puso niya sa tagumpay at sa umuusbong na pag-ibig. Umupo si Dolores para mag-research. Tiningnan niya ang lahat tungkol sa Tech Vision Brazil, corporate website, artikulo sa Exam, Forbes, LinkedIn presence. At ang nakita niya, nakagugulat, malaki ang kumpanya, 800 milyong valuation, 3 taon ng sunod-sunod na 300% growth. At naroon sa ilang mga larawan ang founder at CEO Carlos Amendes. Sa mga larawan, pulido ang hitsura niya. Nakasuot ng tailored suit, maayos ang gupit, may maninipis na salamin. Mukha siyang seryoso, professional, malayo, bata pa para sa CEO, late 20s o early 30s. Gwapo pa rin pero may distansya. Napakurap si Dolores. Walang-wala sa anyo ng Carlos na kilala niya. Umiling siya at lumipat sa ibang tab. Marami pa siyang kailangang aralin. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, binuksan ni Carlos ang isang email mula sa CMO ng kumpanya. Meeting confirmed for Monday at 2 p.m. 3 agencies ang shortlisted. Konekta ang kasalukuyang nangunguna, Executive Dolores Castillo. Bumagsak ang sikmura niya, 3 araw. 3 araw para sabihin ang totoo o manahimik habang nalalaman niya ito sa pinakamalalang paraan. Tumunog ang cellphone niya, si Dolores. Hey love, okay ka lang ba? Love, simula pa nung 1 linggo niya siya tinatawag ng ganon. Sa bawat pagkakataon, napapaluha at napapailing ang puso niya. Ayos lang, ikaw? Ayos na ayos. May balita ako. Pwede ko bang sabihin sa personal? Siyempre. Saan tayo magkikita? Tanong ni Dolores sa telepono. Sa inyo, gusto ko sanang makita kung saan ka tumutuloy kapag nasa lungsod ka. Bumigat ang dibdib ni Carlos sa kaba. Magulo yung apartment. Hindi kasi masinop yung kaibigan ko. Kung sa inyo na lang tayo magkita, alok ni Dolores, magaan ang tono. Sandaling katahimikan. Sige, tugon niya, monotono ang boses. Narinig niya ang bahagyang pagbabago sa tono ni Dolores. May bahid ng pagkadismaya, subtle, pero nandoon at galit siya sa sarili dahil siya ang may gawa nito. Dolores? Yes, ako. May kailangan akong sabihin, mahalagang bagay. May sasabihin din ako, biglang sigla ng boses ni Dolores. Halika na, bilisan mo. Binaba niya ang tawag bago pa siya makapagsalita. Nanatiling nakaupo si Carlos, hawak pa rin ang cellphone sa tainga. Mabilis ang tibok ng puso. Ito na, kailangang sabihin na niya ang totoo. Pagdating niya sa apartment ni Dolores sa Perdices, binuksan ni Dolores ang pinto ng may maliwanag ng ngiti. Nagtagumpay ako. Sigaw niya, niyakap siya ng mahigpit. Gusto ng Tech Vision ng direct presentation sa akin. Tumalon siya sa kanyang mga braso, tumatawa. Nahuli siya ni Carlos, automatikong niyakap ito habang ang isip niya ay umiikot. Ayos yan, talagang ayos, sagot niya, pinipilit ang ngiti. Sa Lunes yon, sa headquarters nila, at kapag nakuha ko yon, magiging director na ako. Hinila siya ni Dolores, papasok. Ikaw ang lucky charm ko. Alam mo ba yon? Simula nang makilala kita, parang umaayos ang lahat. Pakiramdam ni Carlos ay parang gumuho ang bigat ng mundo sa balikat niya. Dolores, tungkol dyan, simula niya. Wait, gusto ko munang ipakita ang presentation. Ang galing mo sa feedback, please. Binuksan ni Dolores ang laptop, abot-abot ang kasiyahan, hindi napapansin ang unos sa mga mata ni Carlos. Umupo si Carlos sa tabi niya, tahimik na pinanood habang isa-isang pinapaliwanag ni Dolores ang mga slides. Pulido, refined, may puso na ipaloob niya ang bawat mungkahi ni Carlos nitong mga nakaraang linggo. Anong masasabi mo? Tanong niya, sabik. Perpekto, bulong ni Carlos. Talaga? Wala kang babaguhin? Tiningnan niya ang graph, pumapapel ng oras. Siguro ito, may data source ka ba sa StatNat to? Meron, bakit? Mabusisi ang Tech Vision sa numbers. Magtatanong sila. Tiningnan siya ni Dolores, medyo nagtaka. Paano mo alam yon? Nag-research ako, malaking kumpanya, kilala sa pagiging metikuloso. Nagbasa ka para lang matulungan ako?
Tumango siya, masikip ang lalamunan. Oo, lumapit si Dolores at hinalikan siya. Dahan-dahan, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Gumanti siya ng halik, naramdaman ang init niya, alam na baka ito na ang huling beses na magawa niya ito nang walang kasinungalingan. Pagbitaw niya, sinubukan ulit. Dolores, kailangan ko talagang... Tumunog ang telepono niya. Tiningnan niya ang screen. Si Mama to, kailangan kong sagutin. Hindi siya tumatawag ng ganitong oras. Lumayo siya, may halong pag-aalala ang muka. Hi Ma, ayos lang ba ang lahat? Sumandal si Carlos sa sofa, tumingala sa kisame. Hindi siya binibigyan ng universo ng pagkakataong magsalita. Dinala ni Dolores si Carlos para makilala ang kanyang ina, si Donna Teresa. Ang bahay sa Osasco ay payak pero mainit. May mga litrato sa dingding at mga alaalang naka-frame. Yumakap agad si Teresa kay Carlos. Ikaw pala yung lalaking nagpapangiti sa anak ko ng ganyan? Ma! Namula si Dolores. Tumawa si Carlos. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Donna Teresa. Palagi niya po kayong kinukwento. Sana puro magaganda, biro ni Teresa habang hinihila siya papunta sa kusina. Halika, magkakape tayo. Dolores, ayusin mo ang mesa. Habang inaayos ni Dolores ang tas at plato, matagal na tiningnan ni Teresa si Carlos. Anong trabaho mo, iho? Tech at innovation po. Magalang na sagot niya. Sa probinsya, palipat-lipat po ako. Pero oo, galing po sa pamilya ng magsasaka. Tumango si Teresa, mukhang natuwa. Mga taong galing sa lupa. Gusto ko yan. Kailangan ng anak ko ng lalaking nakatapak sa lupa. Pumasok si Dolores habang sinasabi ito ng ina. Ma, wag na yan. Sinasabi ko lang naman, kibit balikat ni Teresa. Simula pa lang puro pangarap ang ulo mo. Yang pagiging executive mo, minsan feeling mo superstar ka na. Hindi totoo yan, depensa ni Dolores. Totoo, sagot ni Teresa habang naglalagay ng kape. Kailan ka huling dumalaw dito nang hindi nagmamadali? Tahimik. At sa katahimikang yon may bigat. Tahimik na pinagmamasdan ni Carlos ang dynamics ng mag-ina. Puno ng pagmamahal, pero may nakatagong pressure. Hindi sinasabi, pero ramdam. Ma, nagtatrabaho kasi ako palagi, paliwanag ni Dolores. Oo nga, pero habang nagtatrabaho ka, nakakalimutan mo na kung saan ka nanggaling, sagot ng ina. Walang sisi, pero puno ng katotohanan. Humarap si Teresa kay Carlos. Itong lalaking to humble, may marangal na trabaho. Sigurado akong kinabahan kang ipakilala siya. Hindi ako kinabahan, mabilis na sagot ni Dolores. Tumaas ang kilay ni Teresa. Kinabahan ka kasi hindi siya executive, walang coat and tie, walang mamahaling kotse. Nanlamig ang pakiramdam ni Dolores. Mas malalim ang tama ng mga salitang iyon kaysa sa inaakala niya. Sa ilalim ng mesa, marahang hinawakan ni Carlos ang kamay niya. Isang tahimik na pagpaparamdam ng suporta. Donna Teresa, mahinaong sabi ni Carlos. Gusto lang ni Dolores na ipagmalaki niyo siya. Tiningnan siya ni Teresa, ang ekspresyon ay unti-unting lumambot. Ipinagmamalaki ko na siya, palagi na. Ngumiti ito malambot at puno ng init. Pero hindi sa kotse o titulo na susukat ang pride, nasa pagkatao. At ang anak ko, may paninindigan. Kailangan mo lang tigilan ang pagpapanggap na ibang tao ka, sabi ni Carlos. Tahimik na pumatak ang luha mula sa mga mata ni Dolores. Mabilis niya itong pinunasan, nahihiya na umiiyak siya sa harap niya. Pagkatapos ng kape sa bahay ng kanyang ina, tahimik ang biyahe pabalik sa Sao Paulo. Mabigat. Tama si Mama, wika niya sa wakas, nakatingin sa labas ng bintana. Dahan-dahang nagmamaneho si Carlos, umaalingaw-ngaw ang hum ng pickup sa kalsada. Hindi mo kailangang magpanggap. Madali lang sa'yo sabihin yan, bulong niya. Hindi ka namumuhay sa mundong yon. Hindi nga, pero nakikita ko kung anong ginagawa nito sa'yo. Yung pressure, yung pagpapanggap, unti-unti ka nang nauupos. Kailangan kong magkasya. Pinaglaban ko ito lalong tumigas ang boses niya.
Kasya ka na, mahinahon niyang sagot. Magaling ka sa ginagawa mo. Yung iba, yung pananamit, kotse, imahe, pabalat lang yan. Lumingon si Dolores, may halong sakit sa mga mata. Paano ka naging ganito kamatalino? Nagatubili si Carlos. Dahil hawak ko na lahat ng pinapangarap mo at hindi pa rin sapat. Pero ang sinabi lang niya, tinuro ng buhay sa masakit na paraan. Iniabot ni Dolores ang kamay niya, pinagsalikop ang mga daliri nila. Bumaba ang boses niya. Mahal kita. Tumama sa dibdib ni Carlos ang mga salitang iyon. Hindi pa niya ito nasabi dati at hindi niya ito masabi pabalik. Hindi pa, hindi sa ganitong paraan. Hindi mo kailangang sabihing pabalik, dagdag agad ni Dolores. Gusto ko lang malaman mo. Huminto si Carlos sa gilid ng daan, kumakabog ang dibdib. Humarap siya sa kanya. Mahal din kita, higit pa sa alam mo, pero... Pero ano? Tanong ni Dolores, kunot-no. Ngayon, eto na yon. Sabihin mo na. Tumunog ang telepono niya. Mensahe mula kay Antonio. Press wants an interview Monday before the meeting. Should I confirm? Tinitigan ni Carlos ang screen, tumingin kay Dolores, tumingin sa orasan, papalapit ang Lunes, parang mitsa na nauubos. Nilunok niya ang kaba. Wala, bulong niya. Mahal din kita. Lumawak ang ngiti ni Dolores. Yumuko siya't hinalikan siya, mahaba, mabagal, hanggang sa nakalimutan ni Carlos ang lahat. Nakakatulog na si Dolores sa sofa, nakabukas ang laptop, may liwanag pa sa mga slides. Tinakpan siya ni Carlos ng kumot at naupo sa tabi, pinapanood ang mahinahong paghinga niya. Na-edit na niya ang presentasyon ng 12 beses. Bukas, magbabago ang lahat at siya ang sisira nito. Sinubukan na niya 3 beses. Bawat beses may humahadlang o siya mismo ang humahadlang. Duwag! Pinisil niya ang mga kamao. Kinuha ni Carlos ang cellphone at nag-type ng mensahe kay Antonio. Sasabihin ko na sa kanya bago ang meeting, maaga akong pupunta, gagawin ko na talaga. Mabilis ang sagot ni Antonio. Good luck, kaibigan! Ibinaba ni Carlos ang telepono at tumingin sa bintana. Lumawak ang São Paulo sa harap niya, maliwanag, walang patawad at mabilis. Lunes, 1:00 ng hapon, papalapit. May iisang plano lang siya. Makita si Dolores bago ang presentation, sabihin ang lahat at umasang maiintindihan siya nito. Pero sa kaibuturan niya alam na ni Carlos ang totoo. Inibig siya ni Dolores bilang lalaking akala niyang siya. Hindi ang bilyonaryong CEO na nagsinungaling sa loob ng 3 linggo. Hindi ang makinis at makapangyarihang lalaking aasahan ng media sa labas. At nauubos na ang oras sa kabilang bahagi ng lungsod. Nakatayo si Dolores sa harap ng salamin, pinag-aaralan ng sarili. Pinili niya ang navy blue na dress, maayos, profesional. 7 sentimetrong takong, matalas na makeup, mahigpit na bun ng buhok. Ang nakatingin sa kanya mula sa salamin ay ang bersyon ng sarili niyang ginugol, ang taon para buuin. Malayo sa dating batang naglalakad sa Osasco gamit ang lumang damit ni Mama. Handa na siya. Tumunog ang phone. Mensahe mula kay Carlos. Good luck today. You're going to shine. I love you. Ngumiti siya na antig. Mabilis ang galaw ng mga daliri niya sa screen. Thank you for everything. Dinner to celebrate. Mabilis din ang tugon. Definitely. There's something important I need to tell you. Napahinto siya, may kakaibang tono. Pero wala nang oras, naghihintay na ang taxi. Okay, see you tonight, love. Kinuha niya ang briefcase at huminga ng malalim. Magbabago ang buhay niya ngayon. Samantala, 12:15 ng hapon, umalis si Carlos ng apartment ng may sapat na oras. 20 minuto ang layo ng Tech Vision HQ. Tamang-tama para maabutan si Dolores at sabihin ang katotohanan. Pero pagdating sa Faria 5, may mali. Nakatigil ang lahat ng sasakyan. Walang galaw. Sa unahan, kumikislap na ilaw. Isang 3-car crash. Total gridlock. Binagsak ni Carlos ang kamay sa manibela, puno ng frustrasyon. Kinuha ang cellphone. Tumawag.
Antonio, sabi niya agad pag-connect ng tawag. Nasa trapiko pa rin ako, sabi ni Carlos. Halatang puno ng inis ang boses. Sabihin mo kay Dolores, kailangan ko siyang makausap bago magsimula ang meeting. Importante. Paano? Wala pa siya rito, sagot ni Antonio. Kapag dumating siya, please, wag mong hayaang pumasok siya hanggat hindi ko siya nakakausap. Susubukan ko pero gawin mo lang ang makakaya mo. Binaba ni Carlos ang tawag at tumingin sa orasan. 1:40 p.m., 20 minuto na lang. At hindi pa rin gumagalaw ang trapiko. 1:50 p.m., pumasok si Dolores sa lobby ng TechVision headquarters. Kumikinang ang gusali, bakal at salamin na umaakyat sa langit, perpektong makintab. Huminto siya sandali, pinagmamasdan ng malaking logo sa marmol na dingding. Balang araw, naisip niya, dito ako magtatrabaho. Dolores Castillo, isang babaeng maayos ang tindig, ang lumapit may magalang ng ngiti. Oo, ako si Consuelo mula sa marketing team. Dito po, sumakay sila sa elevator papuntang ika-12 palapag. Pagbukas ng pinto, bumungad ang pasilyong salamin na may tanawing nakamamangha sa Sao Paulo. Ang conference room ay malaki, elegante, madilim na kahoy ang mesa, mga leather chair na makinis. 3 executive na ang nakaupo. Tumayo sila nang pumasok si Dolores. Wala pa ang CEO, paliwanag ni Consuelo, pero pwede na tayong magsimula. Walang problema, sagot ni Dolores, may kumpiyansang tango. Ibinaba niya ang laptop, ikinabit sa projektor. Matatag ang kamay, kalma ang boses. Handa na siya, pagkatapos bumukas ang pinto sa likod. Pasensya na sa pagka-late. Tumigil siya, nanigas. Kilala niya ang boses na yon. Imposible. Dahan-dahan siyang lumingon at tumigil ang oras. Pumasok si Carlos. Pero hindi ang Carlos na kilala niya. Wala na ang jeans at flannel na damit, ang magulong buhok, ang banayad na balbas. Ang lalaking ito ay nakasuot ng charcoal gray na Tom Ford suit, perpektong sukat, ayos ang buhok, malinis ang ahit, matalas, makapangyarihan, korporado, at gayon paman, siya pa rin yon, ang parehong kayumangging mga mata, ang pamilyar na panga, ang paraan ng paglalakad, ang lalaking mahal niya, ang CEO ng TechVision. Nanigas din si Carlos nang makita siya. Lumaki ang mga mata sa pagkagulat, sa kamarahang pumikit, puno ng sakit at pagkakasala. Dolores! Mahina niyang sabi. Basag ang boses, mabigat sa konsensya. Hindi makahinga si Dolores. Nabitawan niya ang laptop, bumagsak sa mesa, kumalansing ang bakal, nagkatinginan ng mga executive, litong-lito. Magkakilala kayo? Tanong ni Consuelo, maingat ang tono. Nagsimulang manginig si Dolores. Mula sa mga daliri, umakyat sa braso hanggang sa buong katawan. Alam niya mula pa nung simula kung sino siya, kung saan siya nagtatrabaho, kung gaano kahalaga ang meeting na ito at wala siyang sinabi. Nagsinungaling siya, niloko siya, ginawa siyang tanga. Sumabog ang hiya at galit sa dugo ni Dolores. Lahat ng dating takot bumalik, anak ng tagalinis. Yung babaeng hindi kailanman nababagay, yung pinagtatawanan sa likod ng mga pinto. Dolores, please, pakinggan mo muna ako. Hindi! Ang salitang iyon ay parang salamin na bumasag sa buong silid. Dinampot niya ang bag, nanginginig ang kamay. Hindi! Please! Nag-enjoy ka ba? Tumataas na ang boses niya. Ikaw at mga kaibigan mong executive, nagkatawanan ba kayo sa kawawang babaeng naniwalang totoo ka? Puno ng luha ang mga mata niya. Galit siya sa mga ito. Galit sa sarili. Galit sa kahinaan. Lumapit si Carlos. Hindi ganon yon. Sumpa ko, hindi. Huwag kang lalapit sa akin. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong silid. Nagpalitan ng tingin ang mga executive, hindi mapakali. Nakatitig lang si Consuelo, gulat na gulat. Tumalikod si Dolores at tumakbo palabas. Dolores, sandali. Sabi kong lumayo ka. Tumakbo siya sa pasilyo, ang mga takong kumakalabog sa sahig. Lumuluha, malabo ang paningin. Kasunod ang mga bulong, mga titig ng pagtataka at awa.
Ang elevator parang ayaw bumukas. Isang habambuhay bago magbukas ang pinto. Pagpasok niya, bumagsak siya sa pader ng salamin. Tanga, bakit hindi mo nakita? Nandoon na ang mga palatandaan, ang talas ng isip sa negosyo, ang kalmadong paraan ng pagbigay ng payo. Ang pamilyar na kaalaman sa high-level marketing, ang mga salitang teknikal, ang kumpiyansang galaw, dapat alam mo na, pero pinili mong hindi makita dahil mahal mo siya. At ngayon, lahat ay nag-iba. Nandoon na ang mga palatandaan, ang matatalinong tanong, ang paraan ng pananalita niya, parang taong may alam na higit sa ipinapakita. Pero masyado siyang abala. Abala sa pakiramdam na siya'y mas nakakataas. Masyadong mabilis humusga sa lalaking may maalikabok na maong at lumang truck. Masyadong abalang nahuhulog sa pag-ibig. Natapos ni Carlos ang meeting sa ilang maiikling salita. Pagkatapos ay agad siyang lumabas papunta sa hagdan. Masyadong mabagal ang elevator. 12 palapag, paibaba, tumatakbo. Mainit ang baga, masakit ang binte, oras ang kalaban. Pagdating niya sa underground garage, nakita niya si Dolores, nanginginig, nagmamadaling buksan ang kotse, nanginginig ang buong katawan. Dolores, tumigil siya. Dahan-dahang lumingon. Wasak ang ekspresyon, may guhit ng maskara sa pisngi, namumula at namumugto ang mga mata. Isang tingin na puno ng matinding pagkakanulo na dumurog sa kanya. Nagsinungaling ka, bulong niya, punit ang tinig, hirap huminga. Sa loob ng linggo, niloko mo ako. Hindi ko sinasadya. Sinungaling! Sigaw niya, kumalat ang eko sa sementadong lugar. Alam mong ako yun. Alam mong sa agency ako nagtatrabaho. Alam mong pupunta ako rito para mag-present. Nalaman ko lang 3 araw ang nakalipas. Tumawa siya, basag, walang laman, 3 araw, at wala kang sinabi. Sinubukan ko, sabay abot ng kamay. 3 beses kong sinubukan. Pero ano, hindi mo mahanap ang perpektong sandali, matulis ang boses niya, o masyado kang abala sa palabas mo. Tumama ang sarkasmo niya tulad ng sampal. Masaya ba? Nilapitan niya si Carlos, itinuro siya sa dibdib. Masaya bang panoorin ang aroganteng executive na pumapapel? Masaya bang hayaan akong magmukhang tanga sa maliit mong pantasyang probinsyano ka? Hindi, sagot niya. Hindi ganun yun. Ano? Sinuntok siya ni Dolores, minsan, 2, paulit-ulit. Bakit mo to ginawa sa akin? Maingat na hinawakan ni Carlos ang mga pulso niya. Hindi para pigilan, kundi para hawakan ang sakit niya. Dahil pagod na ako, bulong niya. Pagod. Kumawala si Dolores, nanginginig ang boses. Pagod saan? Pagod sa pagiging Carlos Fernandez, ang CEO, sa mga babaeng habol lang ang pera ko, sa mga hapunan na walang saysay, sa mga kaibigang peke, sa mga taong gusto ang kumpanya pero hindi ako. Nang makilala kita at tinrato mo akong parang wala lang, parang nakalaya ako. Napakurap si Dolores. Kalayaan? Oo, dahil nang makilala mo ako, totoo yon. Hindi ka humanga sa posisyon ko o sa suit. Wala kang gustong kunin sa akin. Umiling siya, muling tumulo ang luha. Pero nakasuot ka pa rin ng maskara. Hindi ko itinanggi kung sino ako. Hindi ko lang sinabi lahat. Pareho lang yon. Hindi ako nagpanggap na ibang tao. Hindi ko lang sinabi kung gaano karami ang meron ako. Akala mo pera ang issue. Tulis ng boses niya, puno ng panlulumo. Pinakilala kita sa mga kaibigan ko, ipinagtanggol pa kita sa nanay ko. Akala ko ikaw ang simpleng lalaki na may dangal. Nabitak ang boses niya. Ginawa mo akong katawa-tawa. Bumagsak ang mukha ni Carlos. Hindi ka kailanman naging katawa-tawa, mahinang sabi niya. Ako ang naging duwag na hindi ko agad sinabi, na hindi ko agad pinagkatiwalaan ang tiwala mo. Lumapit siya. Dapat sinabi ko pa lang, nung una pa lang na nahuhulog na ako sa'yo. Nahuhulog? Ulit niya. At paano ko malalaman kung alin ang totoo ngayon? Dahil lahat ng nangyari sa atin ay totoo, basag ang boses ni Carlos. Bawat tawa, bawat halik, bawat sandali, totoo lahat yun para sa akin. Pero nakatayo sa kasinungalingan, malamig niyang sagot.
Hindi, sabi niya, nakatayo sa katotohanan kung sino ako nang walang pera, hindi bilang CEO, bilang tao. Pinagmasdan ni Dolores ang mukha niya, wasak, tapat. At sa isang iglap gusto na niyang maniwala, pero bumalik lahat, ang pagpapakilala, ang mga biro, ang paniniwala niyang siya ang tama na sa totoo lang alam niyang mali siya. Ginawa mo akong kung ano yung kinamumuhian ko. Nalito si Carlos. Hinusgahan kita, halos bulong na wika ni Dolores. Dahil wala kang status, dahil sa pananamit mo, sa lumang truck mo. Ginawa ko rin ang ginagawa sa akin noon. Binuksan niya ang pinto ng kotse, may luha sa gilid ng mata. Pareho tayo, ikaw, nagsinungaling, ako humusga. Wala sa atin ang karapat-dapat sa isa't isa. Hindi yan totoo. Totoo yan. Sumakay siya, sinarado ang pinto. Paalam, Carlos. Dolores, sandali lang, please. Pero umandar na ang makina. Lumabas siya ng parking space. Hindi na lumingon. Naiwan si Carlos. Mag-isa. Gusot pa rin ang suit ni Carlos sa parte kung saan siya sinuntok ni Dolores. Pero ang totoong pinsala ay mas malalim. Puso niyang nagkalasog-lason. Mayroon na siya ng lahat. Yaman, impluensya, tagumpay. At ngayon, nawala ang kaisa-isang bagay na mahalaga. Ang tanging taong nakakita sa kung sino talaga siya, hindi sa kung ano ang pagmamay-ari niya. Ironic, ang bagay mismo na pilit niyang pinrotektahan ang siyang sumira sa lahat. Hindi pa umaalis si Dolores sa kanyang apartment. Tumawag siya sa opisina at nagsabing may sakit. Technically true. Tuwing naaalala niya ang conference room, ang pagpasok niya, ang suit, ang katotohanang huli na nang masabi. Sumasakit ang tiyan niya, dumarating ang galit sa alon, mainit biglaan, kasunod nito ang hiya. Galit sa kanya, sa panluloko, hiya sa sarili dahil mabilis siyang humusga, paulit-ulit. Walang makalabas sa siklo. Dumating si Jennifer parang bagyo. May dalang 2 bote ng alak at determinadong ekspresyon. Buksan mo to, Dolores. Alam kong nandyan ka. Binuksan ni Dolores ang pinto at itsura pa lang niya, kitang-kita na ang bigat ng loob. Maluwag na hoodie, magulong buhok, namumugto ang mata. Pumasok si Jennifer, walang pag-aalinlangan. Binuksan ang bote, nagsalin sa 2 baso. Inom. Ayoko, hindi kita tinatanong, inom! Uminom si Dolores. Maasim at mapait ang alak, pero tinuloy niya. Ngayon magkwento ka, simula sa simula, at nagkwento siya lahat. Mula sa flat tire, sa misteryosong lalaki sa kalsada, sa matamis, nakakagulat na mga date, hanggang sa sandaling gumuho ang lahat. Tahimik na nakinig si Jennifer, hindi nagsalita hanggat hindi naubos ni Dolores ang unang baso. May karapatan kang masaktan, ani Jennifer. Salamat, mahina ang sagot ni Dolores. Pero hindi ka rin ganap na tama. Nanikip ang tingin ni Dolores. Anong ibig mong sabihin? Oh, nagsinungaling siya. Klaro yon, pero sabihin na nating totoo. Lumapit si Jennifer. Carlos ay isang bilyonaryo, CEO, bata, gwapo. Pwede siyang dumating sa unang araw pa lang na may luxury car, mamahaling suit, platinum card. Pwede niyang ipakita lahat yon. Ano ngayon? Tanong ni Dolores. Mapagdepensa. Pero hindi niya ginawa. Hinayaan kanyang makilala siya, ang totoong siya. Walang spotlight, walang yaman, at doon ka na in love. Tumigil si Jennifer, hindi sa imahe, sa tao, pero tinago pa rin niya. Hindi ko sinasabing tama yon. Hindi nga. Inabot ni Jennifer ang kamay niya. Pero hindi mo ba nakikita ang kaibahan ng taong nagsinungaling para manipulahin ka sa taong piniling hindi sabihin lahat para makita siya ng totoo? Bumitaw si Dolores. So dinidepensahan mo siya ngayon? Dinidepensahan kita, kayo. Kasi hindi pa kita nakitang ganun kasaya nung kasama mo siya. Ikaw yon muli, hindi ang executive, hindi ang palaban. Ikaw. Kasi akala ko mas mataas ako kaysa sa kanya. Bulong niya puno ng hiya. Nagiba ang mukha ni Jennifer. Yun ba talaga yun? Tanong niya, nagulat. Nakapagpahinga ka lang dahil akala mo mas magaling ka. Tahimik. At sapat na ang katahimikan para masagot ang tanong. Dolores,
Ayaw mong husgahan ka dahil taga-Osasco ka, dahil wala kang tamang apelyido o mamahaling sasakyan, pero ginawa mo rin yun sa kanya. Nakita mo lang ang sapatos niyang maalikabok at truck at agad mo nang nasukat ang halaga niya. Alam ko, bulong ni Dolores, muling tumulo ang luha. Alam kong ginawa ko yon. Ngayon itanong mo sa sarili mo, alin ang mas masakit? Na hindi niya sinabi ang totoo o na ikaw ang nagkamali sa pagkakakilala sa kanya? Umiiyak na si Dolores, niakap siya ni Jennifer mahigpit. Pareho kayong tanga. Mali siya dahil hindi ka pinagkatiwalaan. Mali ka dahil hinusgahan mo siya. Pinunasan ni Jennifer ang pisngi ng kaibigan. Pero ang pagkakamali, hindi nangangahulugang hindi totoo ang lahat. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nagmahalan. Paano ako babangon dito? Bulong ni Dolores. Simulan sa tiwala sa sarili. Tapos tanungin mo, karapat-dapat ba siya ng pangalawang pagkakataon? Nasa opisina pa rin si Carlos, 11:00 ng gabi. Mag-isa, tulad ng dati, trabaho lang ang panandaliang lunas. Naghalo na ang araw at gabi. Gabi sa walang tulog. At sa bawat dulo, mukha pa rin niya. Nandito ka pa? Tanong ni Antonio, may dalang kape. May report lang na kailangan tapusin. May team ka para diyan. Umupo si Antonio sa harap niya. Carlos, hindi mo na to kakayanin ng ganito. Kaya ko, gagawin ko. Hindi pa rin siya sumasagot? Umiling si Carlos. Tumawag na siya. Nag-text, nag-email, 20 beses. Wala. Di puntahan mo siya. Ayaw niya akong makita. Paano mo nalaman? Sinubukan mo ba? Tumingin si Carlos sa malayo. Sinira ko yung tiwala niya. Hindi ko alam kung paano ito babawiin. Simulan mo sa pagsasabi ng totoo. Bumuntong hininga si Antonio. Alam mo kung anong problema mo? Pakiliwanag. Lagi kang nagsetest. Gusto mong malaman kung sino ang totoo at sino ang hindi. Pero ang relasyon, hindi pagsusulit. Relasyon ay tiwala. Nagtiwala ako sa kanya. Hindi. Kung totoo yon, sinabi mo na lahat simula pa lang. Tahimik si Carlos. Natakot ako, bulong niya sa wakas. Takot saan? Na kapag nalaman niya ang totoo, titingnan lang niya ako bilang isa pang mayamang lalaki. Tumango si Antonio. At ngayon? Ngayon, baka hindi na niya ako tingnan ulit. Tumayo si Antonio. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Manatili ka rito at mabulok o puntahan mo siya. At kung hindi niya ako patawarin? Tiningnan siya ni Antonio sa mata. At least sinubukan mo. At least naging lalaki ka na inamin ang pagkakamali at ipinaglaban siya. Lumabas si Antonio, dahan-dahang isinara ang pinto. Tinitigan ni Carlos ang blinking cursor sa screen. Tama si Antonio. Pero paano ka hihingi ng tawad kung ang nasira mo ay ang mismong bagay na pinahahalagahan niya ng higit sa lahat? May kumatok sa pinto ni Dolores. Binuksan niya, nagulat. Mama! Pumasok si Donna Teresa, tahimik pero matatag. Tinawagan ako ni Jennifer. Sabi niya, hindi ka okay. Wala nang lakas si Dolores para magpaliwanag. Umupo siya sa sofa at ikwento lahat sa ina. Umiiyak siya ng mas malakas ngayon, mas mabilis, mas malalim ang hiya. Pagkatapos, tahimik lang si Teresa. Hinintay muna ang paghupa ng iyak. Naalala mo nung iniwan ka ng ex-fiancé mo? Napangiwi si Dolores. Bakit mo binabanggit yon? Kasi iniwan ka niya dahil taga-Osasco ka. Dahil sabi ng magulang niya, hindi ka sapat. Tiningnan niya ang anak sa mata. At masakit yun, hindi ba? Tumango si Dolores. Sobrang sakit. Ang ma-judge dahil sa pinanggalingan, mabansagan, balewalain. Lumapit siya. Kaya sabihin mo sa akin, anong ginawa mo kay Carlos? Tahimik. Hinusgahan ko siya, bulong ni Dolores. Oo, hinusgahan mo siya, nakita mo ang simpleng damit at lumang truck at inakala mong hindi sapat. Nagbago ang tono ni Teresa, matigas pero hindi mapanghusga. At ang totoo, baka siya pa ang pinakamahalagang lalaking dumaan sa buhay mo. Alam ko, Ma, alam kong nagkamali ako. Hindi pa ako tapos, sabi ni Teresa, mas madiin na ngayon. Nagkamali rin siya, bulong ni Dolores. Dapat pinagkatiwalaan niya ako. Marahang hinawakan ni Teresa ang mukha ng anak niya, puno ng lakas ng isang ina ang kanyang mga mata. Oo, dapat nga.
Pero sabihin mo sa akin, Philha, alin sa dalawang pagkakamali ang mas masakit? Ang pagtatago dahil sa takot o ang paghuhusga sa iba dahil sa sarili mong pagkiling? Nag-alinlangan si Dolores, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam. Ako alam ko mahina pero buo ang tinig ni Teresa. Pareho silang mali, pero sa kanya, ang pagkakamaling yon ay galing sa pag-ibig. Sa kagustuhang tanggapin siya kung sino talaga siya. Mabigat ang lunok ni Dolores. At sa akin, galing sa hiya, sa pinanggalingan ko. Tama, tango ni Teresa. Pinunasan niya ang mga luha ng anak. Buong buhay mo, pilit mong tinatakasan ang ugat mo. Sa sobrang takas mo, nakalimutan mo na ang tinuro ko. Hindi yaman ang bumubuo sa pagkatao mo. Hindi titulo, hindi prestihiyo, kundi karakter. Pumiyok ang boses ni Dolores. May karakter siya. Meron nga, sangayon ni Teresa, at ikaw rin. Pero sa ngayon, pareho kayong pinapairal ang pride sa harap ng isang bagay na napakahalaga. E paano kung hindi niya ako patawarin? Tanong ni Dolores, mahina. Tumayo si Teresa dahan-dahan. E paano kung ikaw ang hindi magpatawad? Tugon niya. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, anak. Kalakasan yon, lakas para amining nagkamali ka. At mas higit pang lakas para piliin ang pagmamahal kahit nasaktan na ito minsan. Lumapit siya, hinalikan ang noo ni Dolores at lumabas ng apartment, iniwan ang anak sa katahimikan. Mag-isa sa sofa, ramdam ni Dolores ang bigat ng lahat. Binuksan niya ang cellphone. Inisa-isa ang mga mensaheng iniiwasan niya buong linggo. Napakarami. Bawat isa mas tapat kaysa sa huli. Pasensya na. Pakiusap, hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat ng harapan. Mahal kita. Totoo yun palagi. Ayokong mawala ka. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Muling tumulo ang luha, pero ngayon mas malambing. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil miss na niya siya. Ang tawa niya, ang katahimikan niya, ang tingin niya na parang siya ang mahalaga. Hindi ang trabaho, hindi ang ambisyon, kundi siya mismo. At marahil tama sina Jennifer at Mama, pwede naman niyang ipakita agad ang yaman, ang kapangyarihan, ang imahe ng CEO. Pero hindi niya ginawa. Lumapit siya bilang taong may alikabok sa polo at grasa sa kamay. Lumapit siya bilang sarili niya. At doon siya na in love, hindi sa chief executive officer, kundi sa lalaki. Pero kaya ba niyang muling magtiwala, muling magmahal? Tumunog ang phone. Isang bagong notification, email mula sa trabaho, TechVision contract confirmed, mandatory attendance, Friday night, MASP Charity Gala, 2 beses binasa ni Dolores, Biyernes, 5 araw mula ngayon, makikita niya ulit ito, hindi sa pribadong sandali, hindi sa tahimik na kwarto, sa harap ng kliyente, kasamahan at kamera. Kailangan niyang humarap sa lalaking nagdulot ng sakit, at sa lalaking gumaling sa sugat na matagal nang nandoon. Nanikip ang sikmura niya, pero sa ilalim ng kaba, may kumikislap, pag-asa, posibilidad. Hindi pa niya alam kung anong pipiliin, pero may 5 araw siya para magpasya. 5 araw para pumili sa pagitan ng pait at tapang, ng pagtatapos o pagsisimula. Ang sagot nasa kanya, kailangan lang niya itong pakinggan. Nagliliwanag ang Museum of Art of Sao Paulo sa gabi. Ang iconic na pulang estruktura ay parang entabladong sinasamba ng ilaw. Nakatayo si Dolores sa bangketa, nakatingin sa engranding gusali. Avenida Paulista ay buhay na buhay. May trapiko, flash ng mga kamera, bulungan. Dumaraan ang mga eleganting bisita sa red ramp. Kumukislap ang champagne sa mga kristal na baso. Huminga ng malalim si Dolores, hinaplos ang emerald green na bestida. Simple, eleganteng matatag. Kaya mo to, bulong ni Jennifer, naka-silver, nasa tabi niya. Trabaho lang to, sagot ni Dolores, pero kumislot ang boses. Hindi lang trabaho, sagot ni Jennifer, banayad. Alam ko! Hinawakan ni Jennifer ang braso niya. Isa kang profesional at mas malakas ka kaysa sa akala mo. Sabay silang umakyat. Tumunog ang takong sa bato. Sa loob, buhay ang silid, mga executive, mga investor, media, may dumaan na waiter.
Kumuha si Dolores ng champagne, matibay ang hawak kahit may kabog sa dibdib. At pagkatapos, narinig niya isang pamilyar na boses. Carlos, lumingon siya. Nandoon siya sa kabilang dulo ng bulwagan kausap ang ilang bisita. Ang suot ay itim na sweet, perpektong sukat, maayos ang buhok, walang mababasa sa mukha. Pero nakita na niya ang lalaking nasa likod niyon. Ang lalaking nag-ayos ng kotse niya gamit ang kamay na may grasa. Ang lalaking tumingin sa kanya na parang sapat na siya. Ang lalaking nagpatawa sa kanya noong halos nakalimutan na niyang tumawa. Nagtagpo ang mga mata nila, natigilan si Carlos kalagitnaan ng pangungusap. May bakas ng gulat, pag-asa, takot sa mukha niya, kumikilos lahat. Nagtaas ng kamay si Dolores, maliit, may alinlangan, may tapang. Ngumiti si Carlos, malungkot pero totoo. Dahan-dahang tinaas din ang kamay. Nagkasalubong ang mga tingin, walang salita, at pagkatapos, magandang gabi po sa inyong lahat. Umalingaw-ngaw ang boses ng MC sa buong bulwagan. Maligayang pagdating sa Tech Vision Brazil Charity Gala. Umalingaw-ngaw ang boses sa buong bulwagan habang ang mga bisita ay nauupo na. Umupo si Dolores sa isang upuan sa likuran, si Jennifer ay nasa tabi niya. Ngayon ay tinatanggap natin ang ating Chief Executive Officer, Ginoong Carlos Augusto Fernandez, sa entablado. Lumabas si Carlos sa ilalim ng liwanag. Pero hindi siya parang karaniwang CEO na nakangitit siguradong sigurado. Walang praktisadong alindog, walang korporatibong ningning, kundi isang lalaking kinakabahan. Totoo. Tao. Salamat po sa pagdalo ngayong gabi. Panimula niya habang hawak ang mikropono gamit ang dalawang kamay. Ang gala na ito ay sumusuporta sa isang adhikain na malapit sa puso ko. Teknolohikal na edukasyon para sa mga kabataang salat sa buhay. Tumigil siya ng ilang sandali. Nagsimula ang kwento ko sa isang maliit na bukirin malapit sa Campinas. Ang aking mga magulang, mga simpleng magsasaka, ay hindi nagkaroon ng akses sa teknolohiya. Pero naniwala sila sa mas makapangyarihang bagay, edukasyon. Isinakripisyo nila ang lahat para makapag-aral ako, para magkaroon ako ng tsansa sa mas magandang kinabukasan. Medyo yumuko si Dolores. Hindi pa niya naririnig ang bahaging ito ng buhay ni Carlos. Pero sa pagdaan ng panahon, nakalimutan ko kung ano ang mahalaga. Nagsimula akong habulin ang maling bagay, katayuan, imahe at pagpapatunay. Tumahimik ang silid. Hanggang ilang linggo na ang nakalipas, nakilala ko ang isang tao, ibang-iba. Tumingin siya sa paligid hanggang matagpuan ang mga mata ni Dolores. Tumigil ang tibok ng puso niya. Nakita niya ako kung sino talaga ako. Hindi dahil sa suit, hindi dahil sa kumpanya, at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, pakiramdam ko malaya ako. Pero nagkamali ako. Patuloy niya, mahina ang tinig. Malaking pagkakamali. Hindi ko siya pinagkatiwalaan ng totoo. Natakot akong lalayo siya kapag nalaman niya kung sino talaga ako. At alam niyo ba? Umalis nga siya. Ngumiti siya, malungkot. Pero hindi dahil mayaman ako. Hindi dahil makapangyarihan ako. Umalis siya dahil sinira ko ang tiwala niya. Dahil hinayaan kong ang takot ang manaig, imbes na ang katapatan. Naluha si Dolores. At may natutunan ako, ani Carlos, tinig ay basag na. Walang saysay ang tagumpay kung mag-isa ka sa dulo. Hindi kayang bilhin ng pera ang koneksyon. Hindi nito kayang itayo ang pag-ibig. Ang pagiging marupok ay hindi kahinaan. Ito ang dahilan kung bakit posible ang tunay na pagmamahal. Tumingin siya diretso sa kanya. Kung nakikinig ka, patawad sa hindi pagiging tapat, sa pagpapatalo sa takot, tinig niya ay halos pumutol. At kung may natitirang pag-asa pa, kahit kaunti lang, pangako ko ito. Pipiliin ko ang tapang, pipiliin ko ang katotohanan, at hindi ko nahahayaang sirain ng takot ang totoong pag-ibig. Nagpalakpakan ang buong bulwagan, tumayo ang mga tao, pero si Dolores ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Puso niya ay tumitibok ng sobrang lakas. Tinapik siya ni Jennifer. Go! Ano?
Kausapin mo siya, ngayon na. Pero ang walang may pake. Go! Nakatayo si Carlos sa gilid ng terrace, nakatanaw sa Avenida Paulista. Ang ingay ng lungsod ay parabang isang lullaby ng ilaw at tunog. Hindi niya narinig ang mga yapak. Maganda ang talumpati mo. Agad siyang lumingon at naroon siya. Dolores, naputol ang boses niya. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Oo, sagot niya, palagi. Tumabi siya sa lalaki, may kaunting distansya pa rin. Tahimik silang tumayo. Ang tanging musika ay ang bulong ng lungsod sa ibaba. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Dolores. May utang akong sorry sa iyo, mahina niyang sabi, sa kung paano kita tinrato noon, sa paghusga ko sa iyo, sa pagtingin ko sa iyo bilang mas mababa. Bubuka sana si Carlos pero tinaas niya ang kamay. Please, hayaan mo muna ako. Tinig niya'y nanginginig. Buong buhay ko takot ako na husgahan, na makita ng mga tao kung saan ako galing at sabihing hindi ako sapat. At pagkatapos, ako rin pala ang gumawa niyan sa iyo. Tumingin lang ako at hinusgahan na kita. Pinunasan niya ang luha. At nang malaman ko ang totoo, hindi ako nagalit dahil nagsinungaling ka. Nagalit ako dahil mali ako. Dahil naging katulad ako ng mga taong kinamumuhian ko. Yung mga nanghusga sa akin. At ayoko nang maging ganon. Tiningnan niya si Carlos. Talagang tiningnan. Sabi ng mama ko, ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa itsura kita o kapangyarihan, kundi sa karakter. Karakter, mahinang ulit ni Dolores. Tumingin siya sa mga mata niyang puno ng luha at nagsabing, Carlos, ikaw ang may pinakamalalim na karakter sa lahat ng taong nakilala ko. Umagos ang luha ni Carlos. Dapat pinagkatiwalaan kita, nanginginig ang boses niya. Oo, tapat na tugon ni Dolores. Dapat sinabi mo ang totoo. Sinubukan ko, amin ni Carlos, maraming beses, pero natakot ako, takot na makita mo ako sa ibang paraan, na magbago ka, na maging katulad ka ng iba. Iba? Tanong ni Dolores. Sumandal siya sa railing nakatanaw sa lungsod. Sa mga nakaraang taon, lahat ng babaeng lumapit sa akin, may gusto, pera, katanyagan, koneksyon. Wala ni isa ang talagang nakakita sa akin. Ang nakikita lang nila ay ang brand, ang yaman. Tumingin siya muli sa kanya. Pero ikaw, pinatulan mo ako. Kinutya mo ako, pinatawa mo ako. Ikaw lang ang tunay na nakakita sa akin. Bakit hindi mo pinaniwalaan yon? Malumanay niyang tanong. Dahil isa akong duwag, halos bulong ni Carlos. Mas madaling magtago sa likod ng pader kaysa hayaang may makapasok. At dahil doon nawala ka sa akin, lumapit si Dolores. Hindi mo ako nawala, napahinto ang paghinga ni Carlos. Hindi, matatag niyang tugon. Dahil mahal pa rin kita. Hindi na ito bulong, hindi tanong, isa itong katotohanan. Mahal ko ang lalaking tumulong sa akin sa kalsada, ang lalaking hindi humingi ng kapalit. Ang nakinig nung pakiramdam ko, hindi ako kabilang. Yung tumingin sa akin na parang sapat na ako. Ako pa rin yon, sagot ni Carlos. Palagi akong yon. Ang pera, iingay lang yan sa likod. Alam ko, tango niya. Ngayon ko lang talaga naunawaan. Inabot niya ang kamay ni Carlos. Carlos, pareho tayong nagkamali. Hindi mo ako pinagkatiwalaan. Ako naman, hinusgahan kita agad. Pero ang mga pagkakamaling yon, hindi nila kayang burahin ang pag-ibig. Mahinang pinisil ni Carlos ang kanyang kamay. Hindi nga, sangayon niya. Dolores, kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ibibigay ko sa iyo ang buong ako. Walang pagtatago, walang pagsusulit, katotohanan lang. At nangangako akong makikita kita ng buo. Bulong ni Dolores. Hindi ang posisyon, hindi ang pera, ikaw! Ngumiti si Carlos. Kaya bagong simula, tunay na simula, tugon niya, umiiyak ngunit nakangiti. Huminga siya ng malalim, saka iniabot ang kamay na may biro. Hi! Ako si Dolores Castillo, Marketing Executive, anak ng isang tagalinis mula sa Osasco, may chronic imposter syndrome, at mabilis manghusga kapag natatakot. Tumawa si Carlos at sumagot,
Hi Dolores, ako si Carlos Augusto Fernandez dos Santos, Chief Executive Officer ng TechVision, anak ng mga magsasaka mula sa Campinas, takot magamit dahil sa kayamanan at nagtatago kapag nasasaktan. Tumawa si Dolores. Nice to meet you, Carlos. Nice to meet you, Dolores. At naghalikan sila. Hindi tulad ng dati, mas malalim, mas tahimik, mas totoo. Isang halik ng pagpapatawad, ng pag-unawa, ng pangakong muli. Parehong kalsadang may alikabok. Parehong pick-up truck nakaparada sa lugar kung saan lahat nagsimula. Nasa isang checkered blanket si Dolores. Nakalugay ang buhok, nakasuot ng jeans at simpleng blouse. Walang takong, walang blazer. Siya lang, totoo, payapa. Katabi niya si Carlos, nag-aabot ng sandwich mula sa picnic basket. May cooler ng malamig na beer sa tabi. Naalala mo nung ayaw mong sumakay sa truck na to? Biro ni Carlos. Grabe, ang arte ko noon, tumatawang sagot ni Dolores. Hindi, natakot ka lang, banayad niyang tugon. Magkaibang bagay yon. Tumingin si Dolores sa paligid, mga gintong puno sa malayo, malawak na langit sa itaas. Dati, hindi siya mapakali sa ganitong lugar. Ngayon, para na itong tahanan, kinurot siya ni Carlos. May proposal ako. Oh, negosyo o personal? Tanong niya, nakataas ang kilay. Anong klasing proposal? Tanong ni Dolores, may ngiting puno ng kutob. Professional, sagot ni Carlos, habang inilalabas ang isang tablet mula sa backpack. Ipinakita niya ang isang sleek na presentation. Maglulunsad ang TechVision ng bagong division, teknolohiya para sa mga pamayanang rural. Magdadala kami ng internet access, mga management tool at digital education sa kanayunan. Nagniningning ang mga mata ni Dolores. Totoo yan? Buong buo, tugon ni Carlos. Ito ang paraan ko ng pagdugtong ng dalawang mundong ginagalawan ko, ang pinagmulan ko at ang mundong pinili kong tahakin. Ipinakita niya ang mga slides. May pondo na, may mga partner na rin mula sa agricultural cooperatives. Tumigil siya, tinitigan si Dolores. Isa na lang ang kulang. Ano yon? Marketing, komunikasyon. Isang taong marunong sa lungsod pero may respeto sa ugat ng probinsya. Hinawakan niya ang kamay nito. Gusto kong ikaw ang mamuno. Ako? Bakit ako? Dahil sa original mong pitch, brilliant. Dahil naiintindihan mo ang dalawang panig at higit sa lahat, dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Hindi to charity, Dolores. Pinaghirapan mo to. Sigurado ka? Pinakita ko na sa board ang presentation mo. Unanimous ang boto. Ngumiti siya. Bago ko sabihin na tayo na. Tumawa si Dolores. Ikaw talaga, laging may diskarte. Natuto ako sa'yo. Tinitigan niyang muli ang slides. Makabuluhan, malawak, eksaktong klase ng impact na pinapangarap niya. Tatanggapin ko, Anya, pero may isang kondisyon. Sabihin mo, sa trabaho, empleyado mo ako. Sa labas, girlfriend mo, iba ang dalawang mundong yon. Deal. Nagkamayan sila, may halakhak at sulyap ng tiwala. Saan nga pala tayo ngayon? Tanong ni Dolores. Mga 3 kilometro mula sa farm namin, sagot ni Carlos. Gusto mong makita? Oo, panahon na para makilala ko sina Roberto at Maribel. Mainit at payak ang farmhouse. May tanim sa paligid at mga manok na gumagala. Sinalubong si Dolores ni Doña Maribel na may bit-bit na cookies. So ikaw pala yung dahilan kung bakit palaging nakangiti ang anak ko. May, namula si Carlos. Bakit? Totoo naman. Hinila niya si Dolores papasok. Halika, kanina pa naghihintay si Roberto. Inabutan sila ni Ginoong Roberto sa sala. May uban na ang kulot niyang buhok, ngunit mabait ang mga mata. Maligayang pagdating, Hija, sabi niya. Marami na kaming narinig tungkol sa'yo. Sana magaganda lang po, pabirong sagot ni Dolores. Pinakamagaganda lang. Habang umiinom ng kape, nagkwentuhan sila tungkol sa pagsasaka, football at trapik sa Sao Paulo. At naramdaman ni Dolores ang hindi niya inaasahan. Parang nasa bahay, ilang sandali pa may isa pang sasakyan ang dumating. Mama? Bumaba si Doña Teresa, may dalang kumpiyansa at tapang sa kanyang postura.
Ngunit paglapit ni Maribel, lumambot ang ekspresyon niya. Inimbitahan ako ni Carlos. Sabi niya family lunch daw. Akala ko dapat mag-meet na ang mga nanay natin, ani Carlos. Nagkamay ang dalawang ina, isang tagpo ng lakas at kababaang loob. Nagkwentuhan sila tungkol sa pagpapalaki ng anak, sa pagtitipid, sa pangarap. Pinalaki mong mabuting lalaki, sabi ni Teresa, at pinalaki mong matatag na babae, sagot ni Maribel. Nagkatinginan sina Carlos at Dolores, at sa sandaling iyon, nalaman nilang magkalapit pala ang kanilang mga mundo. Naglakad sila sa lupa habang lumulubog ang araw. Masaya ka? Tanong ni Carlos. Sobra, ikaw? Higit pa sa inaasahan. Huminto siya, hinarap si Dolores. Alam mo ba ang nakakatawa? Akala ko noon kailangan kong pumili lungsod o probinsya, CEO o anak ng magsasaka. Pero sa'yo, hindi na kailangang pumili. Pwede ko nang maging pareho, tumango si Dolores. At hindi ko na kailangang magtago. Pwede akong maging executive at anak ni Teresa sabay. Pinakamagagandang parte natin, ani Carlos. Pinakatotoo, sagot ni Dolores. Naghalikan sila, mahaba, tahimik, sigurado. Pagkatapos, sumandal siya sa dibdib nito. Salamat, bulong niya. Sa ano? Sa pagtigil mo noong araw na iyon, sa pagtingin mo sa likod ng kayabangan ko, sa pagpapatawad mo, tumawa si Carlos. Salamat din sa pagtutuwid mo sa akin, sa pagmamahal mo kahit noong ang tanga ko. Hindi ka na sinungaling at hindi ka na mapanghusga. Nagbago tayo. Oo, lumago tayo. At sa gitna ng sakahang yon, kung saan lahat nagsimula dash-dash, hindi sila naging perpekto pero naging totoo. At sapat na yon, hindi perpektong kwento, hindi fairy tale. Mas mabuti pa ay totoo. Pinili araw-araw, pinaglalaban araw-araw, at sa dulo ng daan kung saan siya hinusgahan at siya'y nagtago. Nagtanim sila ng higit pa sa alaala tunay na pag-ibig.